Good day mga chong, and welcome again to my another vlog. And for today's vlog mga chong, yun, gagawin ko na nga yung isa sa mga pinakamatagal ko nang gustong gawin dito sa YTX natin. So ngayon ay mag-extend tayo ng plus 3 inch dito sa swing arm natin. So ito yung gagamitin kong tubo para i-extend yung swing arm natin. And yun, dahil nga mag-extend tayo ng swing arm, so ayokong lumundo yung chain natin, kaya yun, meron tayong chain guide dito. So ito yung gagamitin kong bracket para dito naman sa chain guide natin. So ba't ba tayo mag-extend ng swing arm? Okay naman tingnan yung stock. So yun, explain ko sa inyo mga chong kung bakit tayo magpa-plus 3 na swing arm. So one of my main reasons kung ba't tayo magpa-plus 3 mga chong is, kung makikita nyo, mahaba yung rear fender natin, while yung gulong naman natin, yung swing arm natin is masyadong paloob. So hindi siya akma yung looks. And second, para maging evenly distributed yung bigat mga chong, para hindi siya mabilis kasi mag-wheelie itong ano natin kapag may karga tayong mabigat. So kung natatandaan nyo nung nag-bowl ride tayo last year, nung nandun tayo sa Bitukang Manok, medyo mabigat kasi yung karga ko nun sa likod, kaya nagwi-wheelie siya agad once na mapiga natin. Kaya yun yung reason ko talaga kung bakit tayo magpa-plus 3, para evenly distributed yung bigat. Yan. So tingali ko muna tong wheels and yung ano natin, swing arm. So yan mga chong, natanggal ko na nga yung swing arm natin dito sa motor. So may kita nyo rin, nakiskisan ko na yung part na paglalagyan natin ng mga bracket. So lalagyan natin to ng bracket mga chong, gagamit ako ng rebar. So kaya tayo maglalagay ng bracket is para hindi gumalaw tong rear end na to, para magstay put pa rin siya once nakinat na natin tong part na to ng swing arm. So yun, magbabago kasi yung ano nyan mga chong kapag hindi tayo naglagay ng bracket. Kaya yun, gagamitan ko lang ng 3 rebar to para lagyan ng bracket. So yun, weldingin muna natin to mga chong. So yan mga chong, nalagay ko na yung 3 rebar natin na bracket. So di na talaga ito makakawala. Next is kakatingin na natin tong swing arm mga chong. Oh, sheesh, muntik na tayo doon. So huwag nyo gagayahin yun mga chong, ingat kayo once lang gumagamit kayo ng power tools. So i-grind ko lang yung bawat dulo para mas smooth siya once na connect na natin yung pangsapi natin sa loob. And yan, ito na yung look ng ating swing arm in 2 piece. So makikita nyo meron tayong bara dito mga chong. So ito yung gagamitin kong bakal na tubo na ipapang-connect natin sa swing arm para mas matibay siya. So yun, kakatin ko lang to mga chong, and then yun. So sa video nagmukha siyang mabilis lang putulin, pero sobrang kapal nito mga chong, and parang inabot yata ako ng 30 minutes para lang putulin tong bakal na to. So medyo mabigat-bigat rin siya mga chong. So it will add weight once na ikabit na natin to dun sa swing arm. So yan, nakikita nyo, ginrind ko na yung bawat dulo mga chong. So yan, saktong-sakto kasi siya sa tubo ng swing arm natin, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Ang ups lang dito is yun, mas matibay to once na ito yung ginamit natin. Ang downs lang nito mga chong is mabigat siya. Dagdag bigat to sa swing arm natin pag ito gantong bakal yung ginamit. Pero okay lang naman sa akin yun, dahil gusto ko lang naman maging matibay itong swing arm natin. So yan, bali ganyan yung look nya, plus 3 inch na to mga chong. So ispatan muna natin to, and then i-grind natin yung bawat dulo, and yun, so makikita nyo naspatan ko na siya mga chong. So medyo gabi na rin naman, so hindi ko napapakita yung pag ano natin, full weld. So yan, medyo nagitlaan ko na yung gilid mga chong. So para mag-penetrate yung ano natin, pag welding natin sa kanya. So yun, full weld ko muna to, tapos balikan ko kayo.
And yan mga chong, ito na nga, nakabit ko na yung swing arm natin. So hindi ko na na-videohan. So yan, ito na yung looks ng ating plus 3 swing arm. So ang ganda, mogi siya. Pero kaya ko rin talaga siya kinabit mga chong, dahil para makuha natin kung saan natin ilalagay yung chain guide na gagamitin natin. So yan, kunin ko para makita nyo. So ito, kinabit ko na yung bracket na gagamitin ko para makabit tong chain guide na to. So makikita nyo, lundong-lundo talaga yung chain natin, no? Dahil nga yun, hindi ko pa rin naman na-adjustan. Also the same time, para rin makaiwas tayo ng hindi siya masyadong lulundo, lalagyan natin siya ng chain guide. So ito lang rin yung lumang chain natin. So dinugtungan ko lang siya ng mga ilang links para maano natin to. Pero yun, so yun, dito natin ilalagay itong chain guide natin. Yan, mga bandang dito. So yun, mamarkahan ko muna to mga chong, and then yun, weldingin natin yung bracket na pagkakabitan natin ng chain guide. So dito yung placement na kung saan ko siya ilalagay mga chong. Kaya yun, weldingin na natin siya ng mabilisan. So medyo nahirapan nga lang rin ako mag-welding nitong extended swing arm natin mga chong, dahil first time ko lang rin gumamit ng 6011 na welding rod. So medyo nanibago ako, hindi siya kagaya ng 6013. So yun kasi yung sinabi sa akin ng tropa ko na isa ring builder, na yun daw gamitin ko once na mag-extend tayo ng swing arm is 6011 daw. So for deep penetrating daw kasi yung ganong welding rod, kaya yun yung ginamit natin. And yun, turns out all goods naman. Kahit papano, kahit ang pangit ng pagka-welding natin, pangit ng mga spot, pero yun, all goods naman. Nakakaya naman kahit papano. Kaya talagang marami pa tayong kakaining bigas para ma-perfect tong craft natin pag-build. Pero yun, please, kahit papano, every step of the game, natututo tayo. So yun mga chong, weldingin lang natin to, and then so yan mga chong, makikita nyo na grind ko na tong swing arm natin and na-polish ko na. So next, pa-primer na natin siya. So yan mga chong, tapos na natin siya ma-primeran. So patutuyuin lang natin to, and then kukulayan na rin natin siya. So after an hour natin siya mapatuyo mga chong, yun, kukulayan na natin siya gamit tong Bosni na black. So next naman mga chong, itong brake arm natin. So dahil nga nag-extend tayo ng swing arm, kailangan rin natin extend tong brake arm natin ng also 3" din. So yan, pinutol ko na yung luma niyang lagayan ng bolt dun sa brake panel natin. And yan, so weldingin ko lang to mga chong, hindi ko na rin papakita pa sa inyo para hindi na umaba yung video. So papakita ko na lang yung result once na ma-weld na natin to. So yan mga chong, okay na, tuyo na yung swing arm natin, and ito namang brake arm is okay na rin. So bubutasan ko na lang to, and then pakita ko sa inyo yung itsura once na makabit natin. And yan mga chong, nakabit ko na yung brake arm natin, and saktong sakto lang yung in-extend natin sa kanya. So yan, nabutasan ko na rin. So pwede na natin to i-repaint. I-repaint ko muna yung brake arm. So after ko nga mabuo ulit yung motor mga chong, yan, nakita ko tong shock lifter natin, basag na. So alloy lang kasi to mga chong, kaya mahinang klase lang siya. Kaya napilitan akong gumawa nitong, yan, metal na talaga na na lifter. And once na nakabit natin to sa motor natin, mag-a-add rin to ng 4" na height, para yun, mahabol yung natin, in-extend rin natin. So ilang beses na rin kasi ako nagpalit ng gantong klaseng shock lifter mga chong, and talagang nababali siya katagalan. So yung shock lifter na ginawa natin is gawa lang siya sa lubang chain adjuster ng GD110 natin. Kaya yun, nagagamit pa rin talaga yung mga scraps mga chong, kaya huwag nyo itapon basta-basta yung mga ganyang scrap. So yun, pakita ko sa inyo. Yan, so yan na siya mga chong, nakabit ko na yung isa. So isa naman is pinipinturahan pa.
Yan, so red rin yan para umakma dun sa black red motif natin. So yung brake rod rin mga chong na-extendan ko na. So plus 3 inch din. And yun, magpapalit tayo ng brake spring. And yan mga chong, tapos na nga natin ma-install at maibalik yung plus 3 swing arm natin. So may kita nyo na talagang nag-move outward na yung rear wheel natin. And also mapapansin nyo na yung axle natin is dito na siya tumapat. So yan, evenly distributed na yung bigat niya once na nag-load tayo. And kung mapapansin nyo, yan, pumantay na siya dito sa rear fender natin. And also, pwede na rin pala tayo maglaki ng gulong. So, yun. Papalit rin pala ako ng panibagong sprocket, engine sprocket, at chain. So, kaya natin si Thanos in one snap. Papalit yan. 1, 2... Yun know, ganun lang kabilis so. Pero in real life 30 minutes natin kinabit yung chain na yan. So yan mga chong, nakabit na natin yung panibago nating CSL gold chain and brand new na rear sprocket and engine sprocket. So hindi naman tayo pwede bumiyahe ng hindi fresh lahat ng natin para siguradong walang aberya. So yan, yan ang look ng ating scrambler build. So talagang natuwa rin ako mga chong dahil matagal ko na nga rin talagang pinaplano na mag plus 3 and ngayon lang tayo nagkaroon ng lakas ng loob buuin to. Kaya yan, talagang as a starting pa lang as aspiring builder talagang laking sa akin to step to. So yung Cherbis na chain guide naman natin mga chong is yan, na-serve niya naman yung purpose niya, nag-guide niya naman ng maayos yung chain natin. And also inigpitan ko na rin ng maayos-ayos tong chain natin para hindi mo na siya sumayad masyado dun sa chain guide natin, para hindi rin masyado magasgas mo. Medyo binibaby ko pa siya. So yan, sa rear, ganyan na yung look niya. While dito naman sa brake rod and brake arm, yan. So both is pinlas 3 rin natin lahat. So para lang umabot siya dito sa brake panel natin at dito sa brake arm. Yan. And yung panibagong spring ng brake natin, yan, nakabit na natin siya. So yan mga chong, marami pa tayong i-install pero yun, dito ko muna puputulin yung video natin. So kung nagustuhan itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong para updated kayo sa lahat ng mga videos natin. So yan, ilalagay ko yung before and after picture nila dito mga chong. So yan, ingat.